ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagian nating alalahanin at puriin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin." Ang mundong ito ay kulungan ng mga Muslim at paraiso ng mga hindi Muslim. Palagi nating itanim sa ating kaisipan, o mga alipin ng Allah, mga kamusliman. Sabi ng Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang na sambahin ako. Nandito tayo sa mundong ito upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Rasulullah, ang buhay ng isang Muslim ay parang nakakulong sa mundong ito. Sapagkat ang isang nakakulong ay limitado lamang ang kanyang oras, limitado lamang ang kanyang lugar na napupuntahan, limitado lamang ang kanyang nakakain, limitado lamang ang kanyang sinasabi, hindi niya nausunod kung anong gusto niya. Yan ang buhay na nais ng Allah na iparating sa atin na maging buhay natin sa mundong ito para tayo nakakulong. So, kailangan nating magtiis. Nilikha tayo ng Allah upang magtiis sa mundong ito, upang magkaroon ng mga pagsubok at makayanan nito. Subalit sa kabilang banda, sinabi ng Propeta Muhammad, "Ad-dunya wal jannatul kafirin." Yung mundo naman na ito ay paraiso naman ng mga hindi Muslim. Mga anumang relihiyon nila na hindi Muslim. Paraiso nila ito. Sapagkat ang hindi Muslim ay nagagawa nila kung ano ang gusto nila. Parang isang malaya. Kung anong gusto nila, saan man nila gustong pumunta, ano man ang gustong sabihin, ano man ang gustong kainin, yun ang ginagawa nila. Wala sa kanilang batas. Wala sa kanilang inuutos na mga ganyan-ganyan. Basta kung anong gusto nila, yun ang ginagawa nila. Yun yung buhay na ibinigay sa kanila ng Allah. So, anong gagawin mo ngayon? Gagaya ka sa mga kuffar, sa mga hindi Muslim, sapagkat ganun ang kanilang buhay na ginagawa nilang paraiso tong mundong ito? Tandaan natin, man yuridud dunya. Sila yung gusto ng mundong ito. Man yuridul akhirah. Kung sino man yung gusto ng kabilang buhay, yun yung pinakamainam. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay mga Muslim. Nararapat lamang na tayo ay magsikap, magtiis sa mundong ito. Huwag nating gawin kung ano yung gusto lamang natin. Dapat ang gawin natin ang gusto ng ating tagapaglikha. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga kasanayan na gawain ng mga hindi Muslim, iwanan mo yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan mo kung ano ang mission mo. Balikan mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. Pag-isipan ng mabuti. At mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag kang papaling lang sa mundong ito. Sabi nga ng Allah, ang lahat ng nandito sa mundong ito ay maglalaho. Kaya wag mo masyadong bigyan ng halaga ang kamunduhan. Bigyan mo ng halaga ang kabilang buhay. Bilang isang mananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Imaginein mo, kung ikaw ay sasamba kay Allah at magtitiis ka, imaginein mo tong kwentong ito. Merong isang mayaman na Muslim. Maganda ang kanyang kasuotan, maganda ang kanyang kabayo, lahat sa kanya, kumbaga, mayaman siya. Lahat ng gusto niya nabibili niya. At merong isang pulubi, walang sapin sa paa, walang masuot, walang makain. Sabi ng pulubi, "Ya Muslim, akala ko ba kulungan ninyo tong mundo? Bakit ang ganda ng katayuan mo? Ako baga sagana ka sa buhay. Sabi nyo, paraiso namin tong mundo. Bakit ako? Hindi man ako Muslim. Wala akong makain, wala akong sapin sa paa." No? Ang kahalagahan ng pagsunod kay Allah ay ganitong kalaking gantimpala. Sabi ng Muslim, "Etong tinatamasa ko na gantimpala sa aking tagapaglikha, buhay sa mundong itong maginhawa, ay wala pa ito sa tamasain kong gantimpala na ibibigay sa akin ng aking tagapaglikha. Sapagkat sinamba ko siya, sinunod ko ang kanyang ipinag-uutos, iniwasan ko ang kanyang ipinagbabawal." Sabi naman ng Muslim, ikaw na hindi Muslim, wala pa yan sa dadanasin mo sa kabilang buhay na wala kang sapin sa paa, wala kang matulugan, wala kang makain. Wala pa yan sa tamasain mo sa kabilang buhay na kaparusahan sapagkat hindi mo sinamba ang iyong tagapaglikha. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat nating maunawaan na nandito tayo sa mundong ito upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at magkamit ng maraming gantimpala.
So kung di ka titigil sa mga paggawa mo ng mga kasalanan na labag sa utos ng Allah na para bang ikaw ay hindi Muslim, ay dapat mo yang pag-isipang mabuti. No? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan. Lalong-lalo na sa mga TikTokers dyan, yung mga gumagawa ng mga kalaswaan sa mga TikTok, magtatanggal ng hijab, sayaw ng sayaw. Allahu musta'an. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagi ninyong tatandaan, ulit-ulitin nyo sa inyong isipan, nandito tayo sa mundong ito upang magtiis, magtiyaga, at inshallah, sa kabilang buhay, matatamasa natin ang tunay na kaginhawaan. Kaya bilang payo mula sa aking sarili at para sa iyo, aking mahal na kapatid sa Islam, magtiis muna tayo sa mundong ito, makakamit din natin ang tagumpay, inshallah ta'ala. Kaya hanggang dito na lamang, jazakumullahu khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta kayo mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam? Marami ang nagtatanong sa atin. Ngayong panahon ng epidemya, lockdown, may corona, hindi pwedeng magsala sa masjid, ipinagbawal ng mga gobyerno, paano ang gagawin natin ngayon? Ngayong darating na Salatul Eid. Kamakailan lamang mga kapatid, nagbigay ng patwa ang ating mahal na mufti na si Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh. Sumakanya nawa ang kapayapaan at ibilang siya ng Allah sa makakapasok sa paraiso. Na sa panahon ngayon ng lockdown ay pinahintulot sa isang Muslim na ang Salatul Eid ay isagawa sa kaniyang pamamahay. Subalit, magsasagawa lamang ng 2 rak'ah na walang khutbah. 2 rak'ah na walang khutbah. At ngayon, ating pag-uusapan o tatalakayin ang pagsasagawa ng Salatul Eid sa ating pamamahay. Kaya sundan lamang ninyo ako at inshallah gabayan tayo ng Allah. Unang-una sa lahat, ang oras ng Salatul Eid ay pagkaraang sumikat ng araw ng ilang mga minuto lamang, maybe 20 minutes, hanggang sa hindi dumarating ang oras bago magduhur. Halimbawa, kung ang sunrise ay 5:30, pwede na 5. Pwede nang salahan ito ng Salatul Eid, mga 6 a.m. like that, no? Pero mas mainam pag sinasabi na Salatul yung Eid al-Fitr na medyo ipahuli ang Salatul Eid, no? Para may oras pa ang iba magbigay ng Zakatul Fitr. At ang Salatul Eid ay binubuo ito ng 2 rak'ah. Wala itong adhan, wala itong iqamah. At sa puntong ito, ating pag-uusapan ngayon kung paano sagawa ang Salatul Eid. Ito ang unang rak'ah niya. Kailangan magkaroon ng layunin at magbabanggit sa unang rak'ah niya ng 7 takbir. Ang uunahin natin dito ay ang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pagkatapos niya magtakbiratul ihram, ay kanyang babanggitin ang dua istiftah na Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. At ngayon ay magsisimula tayong magtakbir ng 6 at simulan natin sa una na Allahu Akbar. Kapag katapos mo magtakbir, maraming mga nabanggit ang mga scholar, pero isa lang ito sa kabilang nababanggitin. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad. Tutungo ngayon tayo sa ikalawang takbir. Allahu Akbar. Katulad pa rin sa nauna, babanggit pa rin tayo ng Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad.
Tutungo ngayon tayo sa ikatlong takbir. Allahu Akbar. Tayo ay muling magbabanggit ng Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tayo ngayon na itutungo sa ikaapat na takbir. Allahu Akbar. Katulad pa rin ng nauna, magbabanggit pa rin tayo ng Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tutungo naman tayo ngayon sa ikalimang takbir. Allahu Akbar. Magbabanggit pa rin tayo ng Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tutungo naman tayo ngayon sa ika-anim na takbir. Magbabanggit tayo ng Allahu Akbar. At katulad pa rin, magbabanggit tayo ng Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ngayong natapos na natin ang 7 takbir kasama ang takbiratul ihram, tayo na magbabasa ng surah Al-Fatiha na mas mainam na malakas ang pagbigkas natin dito, at susundan natin ito ng surah Al-Ala. At kung di mo ito kabisado, pwede kang magbanggit ng ibang surah na anumang nais mong surah na iyong memoryado. Katulad ng normal na sala, after Al-Fatiha at after ng isang surah ay magtatakbir tayo para sa ruku'. Allahu Akbar. At magbabanggit pa rin tayo ng Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. At kapag tayo ay aahon, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. At tayo ngayon ay magsusujud na. Allahu Akbar. Magbabanggit tayo ng Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. At aahon tayo sa pagkakasujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. At tayo ngayon ay magsusujud. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tayo ngayon ay aahon, magbabanggit tayo ng takbir, Allahu Akbar. At bubuuin natin ngayon ang ikalawang rak'a sa pamamagitan ng pagbabanggit ng 6 na takbir. Sa makatuwid, nakapagtakbir na tayo na isa na pagtakbir natin sa pagkakaahon, sa pagkakapatirapa. Ang sisimulan natin ngayon ay ang takbir na 5 para mabuo ang ikalawang rak'a. Katulad ng pagkasagawa natin nung una, na tayo ay nagsagawa ng 6 na takbir sa unang rak'a, ngayon magkasagawa tayong 5 takbir na katulad ng pagkakagawa natin noon. Tayo ay magtatakbir ng Allahu Akbar at babanggitin uli natin ang sinasabi na Subhanallah, walhamdulillah, wallahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. At magtakbir lang uli ng 4 na ulit at banggitin lang uli ang sinasabi sa bawat takbir. Kapag natapos na tayong magbanggit ng 5 takbir, tayo nang simulan ang pagbanggit ng surah Al-Fatiha na medyo may kalakasan din katulad ng nauna, at susundan natin ng surah Al-Ghashiyah. Kung di natin memoryado ito, pwede tayo magbanggit din ng ibang surah. At pagkatapos mabanggit ang surah Al-Ghashiyah, muli tayong dadako sa pagtakbir para sa ruku' at tapusin natin ang sala hanggang sa taslim. At ito ay ang pagtatapos ng iyong Salatul Eid. Mga kapatid sa Islam, Advance Eid Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaari bang pa-subscribe ng ating YouTube channel at pa-follow ng ating page? Shukran. Bro, anong hinahanap mo? Ay, maghahanap ako ng tubig kasi oras na ng asar, wala akong makitang tubig. Nako, parehas tayo. Wala tayong makikitang tubig dito sapagkat ito ay disyerto at kumbaga walang masjid. Kahit sa masjid ay sarado rin ng mga CR. Ngayon,
wala namang problema sa bagay na yan. Sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. may karamdaman o kaya ay nasa oras ng paglalakbay o nanggaling ang isa sa inyo mula sa palikuran o pagtugon sa tawag ng kalikasan o nakipagtalik sa mga kababaihan at wala kayong matagpuang tubig, sa gayong pagkakataon magsagawa kayo ng tayamum sa pamamagitan ng malinis na lupa at ihaplos o idampi ito sa inyong mga mukha at sa inyong mga kamay. Hindi nais ilagay ng Allah ang anuman sa inyo sa kahirapan, ngunit nais lamang niyang kayo ay maging malinis at lubusin ang kanyang mga pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. So, kapag wala tayong makitang tubig, nagawa na natin yung best natin, kinakailangan na lamang ay haplusin daw natin ang ating mukha at dalawang palad sa pamamagitan ng tayamum. Ngayon, paano gagawin yon? Ang mga kondisyon ng tayamum. Una, niya, isa puso ang pagsasagawa ng tayamum. Pangalawa, walang tubig o kaya ay makakasama sa katawan ang paggamit nito. Pangatlo, kinakailangang malinis na lupa o buhangin o alikabok ang gagamitin. Pang-apat, kinakailangang halal o pinahihintulot ang pinagkunan o pinanggalingan nito. Hanap tayo ngayon ng buhangin na malinis, no? Kaya magtatayamum na lang tayo ngayon kasi wala tayong makitang tubig. Ngayon hanap tayo ng buhangin. Ito. Ito. Oo. Paano ba ito gawin, brother? Anong pamamaraan? Paano ito gawin? Paraan ng pagsasagawa ng tayamum. Una, ilagay ang layunin sa puso na magsasagawa ng tayamum. Pangalawa, bigkasin ang bismillah. Ibig sabihin sa ngalan ng Allah. Pangatlo, itapik ng isang beses ang dalawang palad sa tuyo at malinis na lupa o kahit anong bagay na may alikabok kagaya ng pader, dingding, bato, buhangin at iba pa. At pang-apat, ihaplos ng isang beses lamang ang mga palad sa buong mukha at saka ihaplos ang kaliwang palad sa kanang kamay at kanang palad sa kaliwang kamay ng tig-isang beses lamang. Ang mga nakakawalang bisa sa tayamum. Una, kapag nagkaroon na ng tubig kahit sa oras ng pagdarasal o hindi pa natatapos ang dasal o kapag kaya nang gamitin ang tubig. Pangalawa, ang lahat ng nakakasira sa wudu katulad ng pagdumi, pag-ihi, pag-utot, pagkatulog ng mahimbing, pagkawala ng malay, at pagkain ng karne ng kamelyo. At alhamdulillah, natapos na ang ating pagsasagawa ng tayamum. At huwag din nating kalimutan mga kapatid na i-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah lamang. Ang mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Ang mundong ito ay kulungan ng mga Muslim
at paraiso ng mga hindi Muslim. Batid natin ang buhay ng isang Muslim sa mundong ito ay mayroong mga batayan na dapat pagkunan at bigyan ng halaga. Ito yung sinasabi nating banal na Quran. Ang buhay ng isang Muslim ay kinakailangan ang kanyang ginagawa, mga isinasabuhay, isinasakilos ay nasa banal na Quran at sa utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang buhay ng isang Muslim ay mayroong sinasabing parang nakakulong sa mundong ito. Dahil kung ating titignan ang mga nakakulong sa kulungan, limitado lamang ang kanilang lugar na nakikita. Limitado lamang ang lugar nilang napupuntahan. Limitado lamang ang kanilang oras. Limitado lamang ang kanilang pagkain. Ang isang Muslim sa mundong ito ay parang nakakulong. Sapagkat sa isang Muslim dapat limitado lang ang kanyang mga tinitignan. Limitado lamang ang kanyang mga kinakain. Hindi niya pwedeng tignan ang mga pinagbabawal. Hindi niya po pwedeng kainin ang mga ipinagbabawal. Bilang isang Muslim, hindi siya pwedeng pumunta sa mga lugar na mga diskuhan o ano paman sapagkat pinagbawal sa kanya yon ng Allah. Bilang isang Muslim, limitado lamang ang ating pananamit. Kinakailangan sumusunod tayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim na nabubuhay sa mundong ito, dapat tayo ay magpasakop sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung iyahalin tulad mo ang buhay ng isang Muslim sa isang nakakulong, ay parang parehas lamang dahil ang kanyang ginagawa ay hindi po pwedeng masunod ang lagi niyang kagustuhan. Ang isang nakakulong, hindi niya magagawa kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi niya masasabi, kumbaga sa buhay ang gusto niyang pinapangarap niya. Ganon din ang isang Muslim. Hindi niya po pwedeng gawin kung gusto lamang ng kanyang sarili, kung ayaw naman ng kanyang tagapaglikha. Kaya ang mga hindi Muslim naman ay paraiso tong mundo. Sapagkat dito sa mundong ito, ang mga hindi Muslim ay walang limit, unlimited ang kanilang mga ginagawa. Kung saan man sila gustong pumunta, ano man ang gusto nilang panoorin, ano man ang gusto nilang kainin, ano man ang kanilang gustong gawin ay nagagawa nila sapagkat wala silang sinusunod na batas ng ating tagapaglikha. Minsan, may isang mayaman na Muslim. Sabi ng isang Muslim, alhamdulillah, ako ay meron na sa aking lahat. Marami akong mga kayamanan, halos nasa akin na ang yaman sa mundong ito. At merong isang hindi Muslim na pulubi, walang sapin sa paa. At walang sinasabi natin na makain, walang damit. Sabi ng pulubi sa Muslim, "Ya Muslim, akala ako ba sinasabi ninyong kulungan ninyo itong mundo? Bakit ang ganda ng katayuan mo? At sinasabi ninyong paraiso namin itong mundo. Pero bakit ganito ang katayuan ko? Wala akong sapin sa paa, wala akong makain, wala akong matulugang maayos, wala akong damit. Sabi niyo paraiso namin to." Sabi ng isang Muslim, "Itong tinatamasa ako na kagandahan ng buhay sa mundong ito, sinunod ko ang aking tagapaglikha, iniwasan ko ang kanyang ipinagbabawal. Wala pa ito sa tatamasain kong gantimpala sa kabilang buhay dahil sinamba ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang katayuan mo na yan, wala kang sapin sa paa, wala kang damit, wala kang matulugan, wala kang makain, wala pa yan sa tatamasain mong kaparusahan sa kabilang buhay sapagkat sinuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala." Kaya bilang isang paalala sa isang mananampalataya, ang buhay mo sa mundong ito, sabi nga ng Allah, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sinabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang na sambahin ako. Kaya nandito tayo sa mundong ito upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, magtiis, magpasakop sa batas ng Islam, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating tutularan ang mga gawain ng mga hindi mananampalataya sapagkat kanila itong mundo, atin ang kabilang buhay. Man yuridu dunya. Sila yung mga gusto nila ng mundong ito, ng buhay sa mundong ito, ng kasaganahan sa mundong ito.
At tayo yung sinasabi na man yuridul akhirah. At tayo naman yung mga gusto natin ay yung kabilang buhay bilang isang mananampalataya. Kaya ikaw, isang Muslim, saan mo nilalagay ang sarili mo? Sinusunod mo ba ang batas ng Allah? O ginagawa mo kung ano ang gusto mo? Katulad ng isang Kristiyano o hindi Muslim. Kaya mga kapatid sa Islam, dapat natin pagmuni-munian ang biyaya na binigay sa atin ng Allah. Yun ay pagiging isang Muslim na sinabi niya sa atin na insyaallah, pag napagtagumpayan natin ang buhay sa mundong ito at pagsubok sa mundong ito, tatamasain din natin ang tagumpay. Insyaallah ta'ala. Kaya tayo ay magtiis sa mga pagsubok ng Allah at tayo ay makikinabang sa bandang huli. At wag na wag tayong gagaya sa mga gawain ng mga kufar. Hanggang dito na lamang, isa itong munting paalala mula sa aking sarili at sa inyo. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, pinagkalooban ulit tayo ng Allah ng panahon upang pag-usapan ang relihiyong Islam. Ating tatalakayin ngayon ang ikalawa nating aralin na ang ating pamagat ay yung sinasabi ng mga kaugalian sa pagtugon ng tawag ng kalikasan. Pag sinasabing tawag ng kalikasan ay yung pagpupunta ka sa CR upang ikaw ay gumamit ng kubeta. May mga kaugalian bilang isang Muslim na dapat isa katuparan ng isang mananampalataya. Unang-una sa lahat, kapag ikaw ay tutugon sa tawag ng kalikasan, magpupunta ka sa banyo o sa CR, bago ka pumasok ay meron kang dua na babanggitin. Meron kang panalangin na babanggitin pagbukas mo ng pintuan at pagpapasok ka na. Ano po yun? Magsasabi tayo ng Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubathi wal khaba'ith. At yun po yung ating dua na babanggitin kapag tayo ay papasok, na iuna natin ang ating kaliwang paa sa pagpasok. Kapag kapasok tayo sa kubeta, iuuna natin ang ating kaliwang paa, at kapag tayo ay natapos na, tayo po ay lalabas ng kubeta, ng CR. Sa pamamagitan po ng uunahin naman natin ang ating kanang paa. At magbabanggit po tayo ng Ghufranak. At ulitin natin, kapag papasok po ng kubeta o ng CR, ay uunahin po yung kaliwang paa at babanggitin po yung sinasabi na dua, no? Allahumma inni a'udhu bika minal khubti wal khaba'ith. At paglalabas po, unahin ang kanang paa, babanggitin ang Ghufranak. At mga paalala, iwasan po nating makapagdala po ng mga papel na lalong-lalo na may nakasulat ang pangalan ng Allah. Mga Quran, libro, babasahin, anumang papel na may nakasulat ng pangalan ng Allah ay pinakamainam ay huwag pong dadalin doon sa palikuran. At gayon din po, ipinagbabawal din po ang pagsasalita, pakikipag-usap sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, no? At yung pagdadala ng cellphone ay walang problema, pero ingatan lamang natin, baka yan ay may mga ringtone ka na adhan o mga takbir, ay ipinagbabawal din ito, no? Kasi baka makapag-adhan doon ay mamumblema tayo sa bagay na yon. Kaya sa pagpasok ng kubeta ay mayroong ugali ang isang mananampalataya. Kailangan niya itong isa ugali, inshallah ta'ala. At ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinuruan tayo ng Islam sa mga ugali na kung saan tayo ay mayroong mga lugar na dapat lamang ihian
at dumihan. Ito ay sa mga palikuran. Pinagbabawal sa atin na dumumi o umihi sa mga sumusunod na bagay. Una, pinagbabawal sa atin ang pag-ihi at pagdumi sa mga dinadaanan ng mga tao. Dahil baka makapirwisyo tayo at maamoy nila ang ihi natin at tayo ay wala na pero tayo ay nalilibak pa nila. Pangalawa, ang mga puno o mga pahingahan o hardin ng pampubliko ng pinapuntahan ng mga tao ay hindi tayo dapat umihi at dumumi dito. Pangatlo, yung sinasabi natin na mga silong ng punong kahoy, mga lilim ng punong kahoy. Hindi tayo pwedeng umihi at dumumi dito sapagkat may mga namamahinga dito dahil ito ay lilim. Pag sila ay nagpunta doon, naamoy nila yung dumi o yung ihi ay madilibak ka pa rin. Delikado yon. At pang-apat, yung sinasabi natin na mga tubig na hindi umaagos. Sapagkat ang tubig na hindi umaagos ay hindi siya napapalitan. Yung dumi mo, yung ihi mo ay mag-i-stack lamang siya doon. Kaya pinagbabawal sa atin yon. Inshallah ta'ala, ang pag-uugaling ito ay makamit ng isang mananampalataya. Sa Islam, tinuturuan tayo ng tamang kalinisan, ugali na dapat nating taglayin kahit sa pagpasok sa banyo, sa CR, ay ito ay tinuturo sa atin ng Islam. Kaya alhamdulillah, tayo ay nasa Islam. Jazakumullahu khair sa inyong pakikinig at ito yung ating ikalawang aralin. At sa ikatlong aralin natin ay inshallah ta'ala ay ating subaybayan at ito ay para sa mga bagong Muslim at sa mga hindi nakapag-aral sa Islam ay kahit papano may ma-share tayo ng mga dapat gawin bilang isang mananampalataya. Inshallah, ipakibahagi ang ating video at makarating sa mga hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Joseph Montejo at aking ibabahagi ang aking naging karanasan patungkol sa paninigarilyo. Naging madalas ang aking paninigarilyo lalo na kapag ako ay umiinom ng kape. Piling ko ang sarap sa pakiramdam pag magka-partner itong dalawang to. Ang kape at sigarilyo at maging sa aking pagtulog ay palagian akong nagsisindi na pakiramdam ko ay anong sarap kapag ako'y naninigarilyo. Mayroong kadalasan ang aking paninigarilyo sa bawat oras. Maging sa aking pagtapos ng aking pagkain ay aking nakasanayan na palaging magsindi ng isang stick na tila baga ang sarap sa pakiramdam. Kahit sa aking pagtulog, palagian kong naaalala na magsindi ng sigarilyo sapagkat ito ay aking nakasanayan at isang gawain na palagi kong ginagawa at tila baga itong gawain ito ay aking nang nakasanayan. At nung isang gabi, nung ako ay natutulog, bigla na lamang akong nagising mula sa aking pagkakatulog at nangyari ang pangyayaring ito. Oh, nangyari sa'yo, bro? Bro, nangyari sa'yo? Bro? Bro, galing kita sa hospital. Bro, ito yung resulta sa check up. Kabibigla. Bro, may cancer ka sa baga. May tanin na ang buhay mo. Huh? At ako ay muling nagising. At yun pala ay isang panaginip lamang.
Sa hindi ko inaasahan, ang panaginip na yaon ay nagbigay sa akin ng malaking aral at nakapag-isip ako na aking napagtanto na ang aking panaginip ay isang naging babala para sa akin, na kapag hindi ko binago ang aking sarili at hindi ko itinigil ang aking paninigarilyo, baka dumating ang panahon na magkatotoo ang ngayong tanging panaginip lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil ngayon, kung ikaw ay naninigarilyo, hindi mo pa mararamdaman ang epekto ng sigarilyo sa iyong kalusugan. Noong unang panahon sa mga Muslim, makro, kinamumuhian lamang ang sigarilyo, sapagkat nung panahong yun ay wala pang mga kagamitan upang matukoy kung ano nga ba talaga ang maidudulot na kapinselaan ng sigarilyo. Subalit ngayon sa panahon natin ay mayroong mga kagamitan na nagpapatunay na ang sigarilyo is nakamamatay. Sa ngayon, hindi pa yan tatama sa iyo. Pagtama niyan pagdating ng panahon. Kasi ang sigarilyo, ayon sa pag-aaral ng mga espesyalista, ubaga unti-unti kang sinisira ng sigarilyo. Kaya, kailan mo iiwanan? Kailan mo titigilan ang paninigarilyo? Kapag ikaw ay may karamdaman na? Sabi ng Allah, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Huwag ninyong patayin ang inyong sarili sapagkat ang Allah ay mahabagin sa inyo. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. At huwag mong itapon ang iyong sarili sa kapahamakan, gawa ng inyong mga sariling kamay. Noon makuro ang paninigarilyo, sa panahon natin ngayon, dahil napatunayang ito'y nakamamatay, ito ay haram. Kapatid ko sa Islam, kinakailangan mo nang itigil ang iyong paninigarilyo bago mauli ang lahat. Huwag natin hayaan na yung mga silent killer ang sumira ng ating pananampalataya na hindi natin namamalayan. Kaya ngayon, insyaAllah, baguhin ang ating sarili. Dahil ang Islam ay ang pagsunod kay Allah sa kanyang ipinag-utos at pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal. Kaya pag nag-claim na Muslim ka, kailangan ang mga haram iniiwanan mo. At yung mga makakasama sa iyo, binibitawan mo. Jazakumullahu khair. Nawa ibigay sa atin ng Allah ang tagumpay sa mundong ito at maiwanan natin ang ganitong klaseng mga bisyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atin pong pupuntahan ngayon yung masjid, inshallah. Tignan natin kung ano yung laman ng masjid para makita ninyo kung ano ba yung may masjid, kung ano ba yung laman ng masjid doon sa mga sambahan ng mga Muslim. Ano bang meron doon? Kaya pero natin. Ito yung daan. Yan po yung masjid. Ito yung masjid ng mga Muslim, Bahay Dalanginan. Isa lang ito sa karamihan, no? Punta natin yung loob kung ano ba ang laman nito sa loob. Inshallah. Vlog na kami para sa dawa. Pasukin namin yung pakita namin na ganito yung masjid, ganito ang loob ng masjid, walang sinasambang iba. Tingnan natin kung bukas. Retrato, mga ganito. Ay, close. Sarado? Sarado daw yun. Dito tayo dadaan. So makikita ninyo ngayon yung masjid ng mga Muslim sa loob. Inshallah. So ito yung loob ng masjid, no? So ito yung loob ng masjid. Kung mapapansin ninyo na itong masjid na ito yung bahay dalanginan ng mga Muslim. Dito nagpapatira pa. Makita nyo, may mga footprint. Yan yung mga pwesto nila, mga
nagpapatira pa, no? Kung makikita ninyo, kung ikutin natin ang lugar, wala kayong makikitang kahit anong rebulto. Kahit anong rebulto ay wala kayong mapapansin, wala kayong makikita. Dahil kasi ang mga Muslim ay katulad ng ganito lamang. Nakita nyo? Yan ay pwesto ng leader, ng imam. Tinatawag ng imam, leader ng pagdarasal. Yan yung lecturean or sermonan tuwing Friday, no? Ito may mga mic lamang, aircon, speaker, orasan, may mga lalagyanan dito ng Quran. Ayan yung mga lalagyanan lamang ng Quran. Mapapansin ninyo, walang kahit ano na makikita rito na rebulto, no? Kasi ang mga Muslim ay sumasamba ang mga Muslim sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Dito nagpapatira pa ang mga kamusliman, dito ang leader, dito ang mga kamusliman. Dito kami nagpapatira pa pag nagdarasal, direct to the point. Direct sa nag-iisang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na kami tumatawag ng kahit kanino, wala kaming tinatawag dyan ng mga rebulto, wala kaming binibigyan ng pansin na iba, kundi ang Diyos na tagapaglikha sa kalangitan ang aming tinatawag at aming pinagdadasalan. Kaya dito makikita mo pa lamang sa masjid ng mga Muslim, sa mosque ng mga Muslim, makikita mo na ang sinasamba talaga ng mga Muslim ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos. Kaya kung pakikita ninyo mga kababayan, kung ikaw ay naghahanap ng relihiyon, ng kapanatagan, na sigurado mo sumasamba sa nag-iisang Diyos, dito ka sa Islam, makakasigurado ka na ikaw ay nandito sa katapatan. Makikita mo, ang masjid ay nakakasigurado ng mayroong kapayapaan. Kaya kung makikita mo, mashallah, tabarakallah, tingnan nyo, yung masjid ay wala kang makikita na mga kahit ano dyan na rebulto. Yan ang mosque ng mga kamusliman. Kaya sa mga nais na mag-Muslim, pag kayo pumasok sa Islam, dito rin kayo magdarasal sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan, ang kanilang pinaka-mosque, ang kanilang bahay dalanginan, dapat pinagdasalan, ang kanilang mismong bahay, ang tahanan. Subalit, itong lugar na ito ay lugar ito ng mga dasalan ng mga babae kapag ka Ramadan o kaya bumabiyahe sila, dito sila nagdasala. Pero ang utos ng Islam sa mga kababaihan, doon sila magsala sa kanilang bahay. Ganun pa man, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay meron kayo natutunan. Tandaan ninyo, nagkaroon kayo ng idea sa mga kamusliman. Kaya pag-aralan ninyo kung anong mas mainam, simbahan ninyo o simbahan ng mga kamusliman na nagpapatira pa para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, tapos namin, inshallah, kami ay lalabas na ngayon at kami ay magpapaalam na sa inyo. At huwag din nating kalimutan mga kapatid na i-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Meron lang po uling isang katanungan. Ano daw ba ang nauna? Ang Quran ng mga Muslim o ang Biblia ng mga Kristiyano? So, sagutin natin. Yes, nauna ang Biblia. Nauna ang Biblia at huli ang Quran. Pero, be careful. Hindi como ang nauna ay ang Biblia ay yun na yung dapat sundin. Mag-isip tayo ng konti. Pag-aralan natin ng konti. Bigyan natin ng oras ito. Pansinin ninyo. Ang Biblia ay may katanungan. Gawa ba ito ng tao o galing ito sa Diyos? Okay? Bigyan ko muna kayo ng palaisipan. Ang Allah, ang Diyos, nagpadala siya ng mga propeta at sugo sa lahat ng henerasyon upang magturo ng tamang pamamaraan ng pagsamba. Katulad ni Prophet Ibrahim, ni Abraham, pinadala nito ng Allah ng sinasabing kalatas. Si Prophet David, pinadala nito ng mga awitin. Si Prophet Moises, pinadala nito ng sinasabi ninyong Ten Commandments. Si Prophet Jesus, pinadala nito ng Ebanghelyo. At si Prophet Muhammad, pinadala ng Quran. Ngayon, ang katanungan dito, nauna ang Biblia. Pero ang tanong, ang Biblia ba is galing sa Diyos? Sinabi ba ng Diyos na, sinabi ba ng Allah na ituro mo ito o propeta sa mga tao? Kasi bakit? Sinong propeta ang nagdala ng Biblia? Sinong propeta ang pinagdala ng
pinagbagsakan ng Diyos ng Biblia. Sinong propeta ang intusan ng Diyos na magkalat ng Biblia? Tignan natin to, pag-isipan natin. Ang gumawa ng Biblia ay si Pablo, pinaboran ni Constantino. So, ang tanong, si Pablo ba is sugo o propeta ng galing sa Diyos? Hinired ba ng Diyos si Pablo bilang isang propeta at sugo? So, kung hindi siya pa pwedeng gumawa ng isang kasulatan na sabihin niya sa ito ay salita ng Diyos. Kaya nga ang Biblia mayroong 50,000 conflicts dahil gawa ito ni Pablo. Hindi ito binabasa kanya ng Diyos. No? Kaya bigyan natin ng time ang ating sarili. Kung usunod tayo sa Biblia, mangyayari sa inyo, katulad na nangyari sa kapanahunan ngayon, ang daming sumulpot na relihiyon dahil iba-iba ang turo ng Biblia. Pero dito ka sa Quran, pag-aralan mo yung Quran, ito ay purong salita ng Diyos, salita ng Allah. Kaya yun ang ating bigyan ng pansin. Hindi ko muna-una, ay yun yung dapat sundin. Kaya nga nagpadala ang Allah ng Final Testament. Wala nang susunod pa na kasulatan na darating maliban sa kasulatan dito sa Quran. Kaya hanggang dito lamang, ay nawa ay nasagot ang ating katanungan. Magandang araw sa inyong lahat. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mukhang masaya ka na naman ah. Oh, may katsata ko bro. Bago na naman. May bago ka na naman? Aba, Oh, meron naman bro. ano yan bro? Gagawin mong asawa o gagawin mo na naman? Ano lang bro, girlfriend lang. Ayan ang problema sa atin minsan bro, ng mga Muslim eh. Alam mo naman na harap sa atin ang pag-girlfriend. Eh, gine-girlfriend mo pa rin. Ano kaya kung pakasalan mo na lang? Wala pa akong, alam ko yun bro na bawal pero wala pa siyang pira eh. Tapos, wala akong balag asawahin yan. Ay, hindi pwede yung ganun bro. Hindi naman ganun ang katuruan sa atin sa Islam eh. Kung hindi mo rin naman pala seryosohin, aba, edi lubayan mo. Eh, kung gusto mo naman, kausapin mo na yung mga magulang at pakasalan mo. Bro, kung ipagpapatuloy mo yan, baka mauwi kayo sa sina or pangangalunya. Pwede kayong maparusahan sa impyerno. Parehas. Seryosohin natin yung mga babae. Ipakita natin na, kumbaga, sincere or seryoso tayo. Pakita natin na mahal natin sila. Kung gusto mo bro, kausapin mo yung mga magulang niya at magpakasal kayo. Dahil hindi yan ang katuruan sa atin sa Islam, ang pag-girlfriend. Pinahintulutan tayong mag-asawa, pero ang pag-girlfriend ay ipinagbawal sa atin. At hindi magandang ugali yan ng isang Muslim, brother. Yung girlfriend mo lang yung babae, tapos sasabihin mo pa, girlfriend lang. Oo, brother. Yung mga babae kasi, madali ka talagang bulahin yung mga yan eh. Pero hindi naman yata maganda na gagamitin natin yung kahinaan nila para pagsamantalahan yung kanilang mga kahinaan. Brother, kung ang maipapayo ko lang sa'yo, kung gusto mo talaga siya, ikaw sabi mo yung mga magulang niya. At kung hindi naman, parang awa mo na brother, layuan mo siya. Alam mo kasi brother, maraming mga babae ang nasasaktan, lumuluha sa ganyang klaseng sistema. At saka minsan, yan pa nagiging dahilan nila para masira yung kanilang mga pananampalataya. Kasi brother, yung ganyang sistema ay pinagbabawal sa atin sa Islam. Kasi minsan, hindi natin mapigilan na nag-uusap kayo na dapat ay isang mag-asawa ang may gawa. Kumbaga, pinag-uusapan nyo ng mga bagay na to. Kaso, hindi pa kayo kasi hindi pa nga kayo kasal. Okay bro, salamat sa iyong payo. Inshallah, kausapin ko yung magulang niya. Mashallah. Yun naman talaga kasi ang tama, brother. Bilang isang Muslim, sundin natin kung ano yung katuruan ng isang Muslim. Tsaka isa pa, hindi kasi pwede, brother, na yung gusto natin yung masunod eh. Kumbaga, sundin natin kung ano yung kagustuhan ng lumikha, ang Allah. Sige, brother, paano? Iwanan mo na kita dyan at may mga gawaing bahay pa ako. Assalamualaikum. Wassalam. Masalamat sa'yo. Bro, ingat bro, ingat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Sobrang daming kumakalat ng video na kasamaan at kalokohan. Kaya tulungan ninyo kaming magbahagi ng kabutihan ng Islam. I-share natin ang video ito at don't forget na i-follow ang aking page for more video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, stress ka ba ng dahil sa problema? Minsan ba nararanasan mo na pakiramdam mo ay para kang nag-iisa, walang tumutulong sa iyo, wala kang kasama? Kabilang ka ba sa mga tao na nawalan ng hanap buhay, nawalan ng trabaho, bumaba ang sweldo nang dahil sa COVID-19? Kabilang ka ba sa mga tao naging malungkot ang kanilang buhay dahil na broken-hearted sila, iniwanan sila, sinaktan sila ng kanilang mga minamahal? Meron bang mga taong umaapi sa'yo o nais na umapi sa'yo? Yung ba yung nagiging dahilan mo ng kalungkutan? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa banal na Quran, nagsabi siya kay Abu Bakar nung sila ay nasa kuweba. Sinabi niya, "La tahzan, inna Allaha ma'ana." Huwag kang malungkot, ang Allah ay kasama natin. Sinabi ng Allah kay Propeta Moises at kay Aaron, sinabi ng Allah, "Qala la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara." Sinabi ng Allah, huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako. Naririnig ko at nakikita ko ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano man ang dumating na kalungkutan sa ating buhay at problema, para lumakas ang iyong loob, tandaan mo, innallaha ma'ana. Kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Poproteksyonan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bahala sa lahat ng mga kumakalaban sa atin. Sakit, mga shayatin, mga tao na gusto tayong gapiin, tandaan natin, nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso at inshallah, gampanan natin ang ating mga tungkulin. Mas lalong hindi tayo pababayaan ng Allah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ang lahat ng papuri ay tanging kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa ating kapanahunan ngayon, ang mga kamusliman ay makikita mo iba na yung kanilang hinahangad sa mundong ito. Minsan hinahangad nila ang mundo kaysa sa kabilang buhay. Karamihan sa mga kamusliman nadadala ng mga social media at sila ay gumagawa ng mga ipinagbabawal, mga haram, kung saan pinapakita nila yung galing nilang sumayaw, galing nilang kumanta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga kamusliman na kanilang pinagmamayabang kung anumang narating nilang mga propesyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga kamusliman na kapag sila ay nag-aasawa yung kanilang mga anak ay para bagang binagbebenta nila yung mga anak nila sa sobrang bigat ng mahar, sa sobrang bigat na halaga ng hinihingi nila sa mga pangasawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mundong ito ay dapat hindi mo hangarin. Hindi mo dapat hangarin ang gwapo, ang maganda, ang mayaman, maraming pera. Ang hangarin mo ay kung papaano ka magugustuhan ng iyong tagapaglikha. Ang hangarin mo kung papaano ka makakarating sa kabilang buhay ng mapayapa. Huwag mong hangarin na puriin ka ng mga tao dahil sa galing mong sumayaw, sa galing mong kumanta at sa yaman ng iyong nobyo at nobya na napangasawa mo. Mga kapatid, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanduru illa suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sinabi ng Propeta Muhammad, hindi tinitignan ng Allah ang itsura ng isang tao at kayamanan ng isang tao. Bagkus ang tinitignan ng Allah ang kanyang puso at ang kanyang gawain. Kaya kung pipili ka ng iyong mapapangasawa, piliin mo yung merong pagmamahal kay Allah. Piliin mo yung gumagawa ng ibadah, pagsamba kay Allah. Hindi yung gwapo lamang at mapera dahil nakamit niya o nakuha niya yung halaga ng dori mo. Kung ikaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, piliin mo yung mga gawaing kinalulugod ng Allah. Huwag yung sayaw ka ng sayaw. Hangarin mo yung
ikatutuwa ng Allah. Huwag mo hangarin yung ikatutuwa ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, in short, huwag mong hangarin ang mundong ito. Sapagkat sabi nga ng Allah, kullu man alayha fan, lahat ng sa mundong ito ay maglalaho. Kaya huwag mo tong hangarin. Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya ang hangarin mo ay yung ikaw at yung mapapangasawa mo, makakasama mo habang buhay, at yung pamumuhay mo ay yung may pusong malinis para kay Allah, ikhlas para kay Allah, sumasamba ng ikhlas para kay Allah, nagmamahal ng ikhlas para kay Allah, at nagsasagawa ng mga gawain, ibadah, pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa bandang huli, ang titimbangin ng Allah hindi ang iyong itsura, hindi ang iyong kayamanan, kundi ang iyong nasa puso at ang iyong mga gawain. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gabay-gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, laging puriin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tanging Panginoon ng lahat ng nilalang. Hindi lingid sa ating kaalaman, napakaraming mga kamusliman na nagsasabi na, I love you Allah, mahal kita Allah. Makikita mo sa kanilang bio, sa kanilang timeline, sa kanilang profile, I love you Allah. Allahu Akbar, mashallah. Isang napakainam na lumalabas sa ating bibig ang salitang I love you Allah. Subalit, ang pagkasabi ba ng I love you Allah ay sapat na? Ang pagsasabi na mahal kita ya Allah ay mayroong kondisyon, mayroong batas. Ang sabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sabi ng Allah, kung tunay kayong nagmamahal kay Allah, sundin ninyo siya. Papatawarin ang mga nauna ninyong kasalanan, siya ang pinakang pagpatawad at pinakamahabagin. So, kung mahal mo pala talaga ang Allah, habang nagsasabi ka ng I love you Allah, ay dapat sinusunod mo ang kanyang ipinag-uutos at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Kung mahal mo ang Allah, iwasan mo na ang pag-tiktok kasi isa yan sa kanyang ipinagbabawal. Kung mahal mo ang Allah, iwasan mo na ang pagbo-boyfriend, girlfriend. Isa yan sa kanyang ipinagbabawal. Ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, mga haram, pinagbabawal ng Allah. Kung mahal mo ang Allah, sundin mo siya. Iwasan mo yung kanyang mga ipinagbabawal. Inshallah ta'ala, ibigay sa atin ng Allah yung tunay na pag sinabi natin na I love you Allah, sinusunod natin ang kanyang ipinag-uutos at iniiwasan natin ang kanyang ipinagbabawal. Inshallah ta'ala, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaari bang pa-subscribe ng ating YouTube channel at pa-follow ng ating page? Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, puriin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwi-tuwina at sa araw-araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karamihan sa ating mga kapatid sa Islam, kapag sila ay nagkakaroon ng problema, dumadanas ng mga pasakit sa buhay, ay tumatawag sila sa iba, katulad na lamang ng makikinig ng mga musika para sila ay malibang, mawala ang kanilang mga lungkot, mawala ang kanilang problema. Naghahanap sila ng kausap para maibsan yung kanilang mga problema. Mga kapatid, hindi ganun ang solusyon sa dumarating sa ating mga problema. Kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, nawalan ka ng pinakagusto mo, tandaan mo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Sinabi ng Allah, o kayong mga nananampalataya, humingi kayo ng tulong kay Allah ng patungkol sa pagtitiis. Kayo ay magtiis at magsalah, mag-alay ng 5 times a day na pagdarasal. At kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga matiisin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin kailangan humingi ng tulong sa iba pag ang problema natin ay patungkol sa ating
damdamin at sariling buhay kung alam naman natin nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala at siya ang bahalang magbigay ng tao na tutulong sa atin. Tandaan lang natin, kay Allah tayo tatawag, kay Allah tayo hihingi ng tulong. Siya ang priority nating lapitan, siya ang dapat nating hingian ng tulong. Inshallah ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ang bidyong ito ay magpalakas ng iyong kalooban na nandyan lagi ang Allah. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Sinusubukan ka lang niya kung papaano tayo magtitiis kasama siya. Inshallah, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At huwag din natin kalimutan mga kapatid na isubscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaari bang pa-subscribe ng ating YouTube channel at pa-follow ng ating page? Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa muli, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may sinabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaniyang sinabi, "Man la yaskurin nas, la yaskurillah." Kung sino man ang hindi magpasalamat sa mga tao ay hindi nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihimok ng hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang mananampalataya na magpasalamat sa mga taong nakakagawa sa kanya ng kabutihan. At minamaliit ng hadith na ito yung mga tao na hindi nagpapasalamat sa mga taong gumawa sa kanya ng kabutihan. Alam baga natin na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapasalamat ng isang tao sa kanyang kabutihan kung hindi nagpapasalamat ang taong to o tinalikuran niya ang pagpapasalamat sa taong gumawa sa kanya ng kabutihan. At isa sa pamamaraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa mga taong gumawa sa atin ng kabutihan ay yung ipagdua natin sila, ipanalangin natin sila ng kabutihan at puriin natin sila. At pakitunguan natin sila ng magandang pakikitungo at mabuting pananalita. Pag sila ay nakagawa ng kabutihan sa atin, ang pinakamainam na dua na sabihin natin ay jazakumullahu khairan. Nawa ay gantimpalaan ka ng Allah sa nagawa mong kabutihan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang simpleng hadith ng Rasulullah, subalit malaki ang paida sa ating mga Muslim. Mapagbubuklod-buklod tayo ng hadith na ito upang tayo ay magtanaw ng pagpasalamat sa mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan at upang tayo ay magkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa. At inshallah ta'ala, ang hadith na ito ay magbunga sa bawat Muslim na magkaroon ng pagmamahal sa kaniyang kapatid. Kung ano man ang nagagawang kabutihan ay pasalamatan niya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang mga kapatid, nawa ay pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at iiwas tayo sa mga masasamang pangyayari sa mundong ito. Hanggang dito na lamang, jazakumullahu khairan. Naway gantimpalaan kayo ng Allah sa inyong kabutihan sa pakikinig ninyo sa aming live, sa aming mga live at sa aming mga video at sa pag-share ninyo ng aming mga live at aming mga video. Hayakumullah, mabuhay po kayo. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At huwag din natin kalimutan mga kapatid na isubscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago natin simulan, ay ipaalala muna natin ang mga importanteng detalye sa pag-asagawa ng wudu na hindi dapat makaligtaan. Una, kinakailangan na ang lahat ng dapat mabasa ng tubig ay mabasa ng tubig. Pangalawa, hindi dapat mag-apura sa pag-asagawa ng wudu. Pangatlo, kailangan sunod-sunod ang pamamaraan ng pag-asagawa ng wudu.
Ang napanood ninyo sa video ay wala sa tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Ating panoorin kung ano ang tamang pagsasagawa ng wudu. Ito po yung tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Yung nakita nyo kanina, yun po ay maling pamamaraan. At ito po, turo po namin sa inyo yung tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu bago magsagawa ng pagdarasal. Tandaan po natin, pag mali ang ating pagsasagawa ng wudu, hindi papasa ang ating sala. Okay po? Kaya ito po yung tamang pamamaraan. Sa una po ay magbabanggit tayo ng Bismillah, ibig sabihin sa pangalan ng Allah. Pangalawa ay bubuksan natin ang gripo. Hindi katulad kanina masyadong malakas yung ulo. Buksan natin yung gripo ng medyo mahina lang yung kanyang ulo para hindi maksa niya yung tubig. So pagkatapos natin magsabi ng Bismillah, bukasan natin ngayon yung ating simula daliri hanggang sa bukong-bukong ng pulso. Yung pilo, kailangan medyo maluwag siya para nababasa siya ng tubig. Okay? Simula daliri hanggang sa pulso. 3 beses po itong gagawin. Simula daliri, para siguradong malinis, napapasukan ng tubig yung sa pilo, nababasa. 3 beses. Okay? Unahin mo yung kanan at isunod mo yung kaliwang kamay mo. At mula daliri hanggang sa pulso, 3 ulit din. Okay? 3 ulit din siya. 3. Next na step, magmumukod tayo gamit ang ating kanang kamay ng 3 ulit. Katapos ng pagmumukod, tayo ay kukuha ng tubig para sumigod ng tubig. Isisingarin natin ng 3 ulit. Ang gamit natin pagkuha ng tubig, ang kanan at ang pangsinga natin is kaliwa. Itong ulit din. Ang musunod, buha ka ng tubig para pag nilamos mo at yung buong mukha kailangan ng mababasa. 3 ulit din. Sunod, babasahin mo yung daliri mo hanggang sa may siko. No? Kailangan babasa ng tubig yan. Simula daliri hanggang sa may siko, 3 beses. Okay? Kailangan lahat siguraduhin mo na babasa. Okay? Unahin lagi ang kanan, sunod ang kaliwa. Pagkatapos mo, ay kukuha ka ng tubig, okay? Tapos ilalagay mo sa ulo mo to. Hanggang dito, ng bato, tapos babalik mo rin. Yun yung tama, okay? Tapos, kukunin mo yung daliri mo, lalagay mo sa loob. Tapos yung lalaki mo, lalagay mo sa pakahit ng 1 beses. Mali yung 3 beses, okay lang yung 1 beses na gano'n, tapos isang ganyan lang. Okay? Pasap mo yung paa mo. Simula daliri hanggang sa bukong-bukong. Kailangan na babasaya ang paa ng tubig. 3 beses din. Una ang kanan. Okay? Sunod mo yung kaliwa at 3 beses din. Kailangan siguro mo nababasa ng tubig. Okay? Pagkatapos nun, tapos na ang kasagawa natin ng wudu at magbabanggit tayo ng dua at basahin natin ang pakinggan ng dua. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. Pagkatapos magsagawa ng wudu. After natin magwudu, pwede na tayo magsagawa ng pagdarasal. Jazakumullahu khair. Ngayon, alhamdulillah, natapos na ang ating pagsagawa ng wudu at maaari na tayong magsagawa ng pagdarasal. At huwag din nating kalimutan mga kapatid na isubscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair.